Okay, Rudis. Ikot-ikot lang ulit tayo. So, good morning. Bagong lahat. This is Nexus Rider signing in for another new episode ng ating vlog series. Yes. Nagamit ko na ulit yung intro. Ilang vlogs ang wala akong intro na ginamit. Sobrang focus ko rin sa gusto kong i-vlog. So gamit ulit natin yung helmet Z3. Shoutout Z3. Sarap sa ulo na ito. Kaso medyo masikip. Ay, short masikip. Ikot-ikot na ulit tayo dito sa Giganto. At okay na alam, wala na akong gas. Mamaya pagas tayo dun sa Giganto. Kaya ako rito dahil dito Exos, ang dulas ng karsada. Huwag ka magmadali. Huwag magmabilis. Nakaputi pa naman din ako. So may gaganda lang ako sa inyo, Rudis. Natutunan ko sa journey ko as a tricycle driver. Sa mga nanonood sa akin ganoon pa, alam niyo yun, gabiyaya ko. So ilang araw ako hindi nakapag-vlog, 3 days ako hindi nakapag-vlog dahil gano muna ako sa source of income ko, dahil matagal-tagal din ako hindi nakabiyahe, di ba? Dahil nasikapa ko ngayon ng teaching online. So bago ang lahat, magpapagas muna ako kasi uubusan ako ng gas, baka mamatayan pa ako. Patasmado ako. Patas. Patasmado ako. O talagang ano lang, malamig lang talaga. Siguro malamig lang kasi medyo nagmumul ko. Malamig. Naulan, malamig. Kailangan ko nakayakap. Alam niyo kung magkano na naiipon ko? 800. 800 na po na iipon ko. Okay. So may gas na tayo. Dito go na tayo. Bentuhan na tayo. Bentutan ay bentuhan na tayo. So ano nga ba yung nangyari? So actually kahapon lang nangyari to. Kasi may nasakay akong pasahero. Galing ako nun sa labas, nagatid din ako. Pauwi na ako. Ngayon, may nakasalubong akong pasahero, naglalakad. Sinakay ko na kasi pandagdagan na rin na yun, di ba? Ngayon, nayatid ko na sa labas. Ang bayad sa amin from court to labas is 25. Fetching ko lang. Nagpatawid siya. Ang binayad niya sa akin 100. Ngayon, ang nangyari, tinawid ko. Ang nangyari, nagkamali ako ng sukli. So kasi 100 minus 25 75, diba? Ang naisukli ko sa kanya is 65. So naano ko siya, kumbaga na-overprice ko siya. So ayun, nagalit siya. Ayun, sabi overcharge daw ako, which is totoo. Pero na-overprice ako, na-overcharge ako because of a mistake. Nagkamali kasi ako ng sukli. Diba? So syempre, pag kami nangyari may problema, nire-report agad namin sa president namin or sa head nung toda namin. So nireport ko, doon ako na mismo nag-report sa mismong head namin, doon sa president na nag-handle sa amin. So ayun, syempre pinagsabihan ako, napagalitan. And then kinuwento ko rin yung nangyari.
Yung nagalit kasi sa akin is ano siya eh, sundalo. Actually hindi siya talaga sundalo, kumbaga gwardiya ng DJMP, which is kakilala din naman dahil syempre isang lugar lang naman ko, subdivision kasi eh. So ayun nga, naakusahan ako ng overcharge, which is hindi naman yung panakot na hindi naman yung in a way yung panakot, kumbaga ano lang, pinaliwanag lang sa akin na ganyan, hindi ka dapat nag-overprice na gato ganyan. Eh ako naman is aminado ko na nagkamali ako, at totoo lang, sumusunod lang din naman ako sa patakaran namin kung ano yung price ng ganito, kung magkano lang, kung hanggang magkano lang hanggang dito, diba? Sinusunod ko yun. Pero syempre hindi maiiwasan yung nalilito, diba? Hindi naiiwasan yung nalilito, hindi naiiwasan yung magkamali. Kaya ang perfecto. So ayan, nagalit sa akin. So nung pag-uwi ko tuloy sa bahay, medyo malungkot ako kasi syempre ayoko kasi nung ayoko kasi nung babiyahe ako, tas alam ko may galit sa akin, alam ko may nagalit sa akin, medyo nakakawala ng energy. So nung pagdating ng hapon, alam ko naman yung oras ng uwi at alam ko rin yung bahay, pinuntahan namin, sinamahan ako ng tatay ko. Then ayun, na-settle naman, na daan sa pakiusapan sa pasensyahan. Ningi na lang ako ng pasensya, sabi ko nagkamali ako, so shout out sir, salamat sa pag-intindi. Alam naman natin lahat, pare-parehas tayong galing sa hirap eh, kaya baka wala namang perfectong tao, diba? So maraming salamat sir, shout out sa'yo. Sensya na ulit, di na mauulit yun. Hindi ko pa nasasabi sa mga kasamahan ko dahil siyempre kung isasabihan man kasi ako yung pinaka namin, pinaka-kolekta ng butaw namin, kaso wala. Kaya ang ginawa ko, sinapin na lang si president, tapos saka ako ni-report sa kanya. Then ayun, sabi punta ako na lang daw sa bahay, hindi na lang daw ako ng pasensya. And which is yun yung ginawa ko, hindi ako ng pasensya. So ayun, lesson learned, laging siguraduhin na tama ang pagsusukli. Yeah, seryoso, laging siguraduhin na tama yung pagsusukli mo, dahil once na nagkamali ka, pwede kang makakusahan ng diba? Kasi madami naman kasi talagang nang hahamak eh. Hindi, kumbaga parang ang dami kasing ngayon, ang daming nanlalamang sa kapwa-tao, diba? Karamihan, or may ibang tricycle drivers talaga, diba, na nanlalamang porque binabayaran sila. Hindi ko nilalata, may ibang tricycle drivers kasi talaga. Ang dami ko napapanood na ganyan, ang daming nare-report, alam natin lahat yan. Pero may ilan pa rin talaga na matitino, tulad ko. Pero kidding aside, I've learned my lesson. Kasi talaga nalito lang talaga, napagod rin ako, nakakulang ako sa tulog, ganito ganyan. Pero kahit naman magdahilan ako pa rin mali. And that's okay, I understand. Ay, ayun, may kumalinsip. So ayun guys, wala namang problema kung magkamali. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka nagkamali, matututo ka dyan, diba? Hindi mo kailangan mag-perfecto. As long as alam mo na mali ka, as long as alam mo sa sarili mong mali ka at i-admit mo yun, wala kang problema. Ang yun mo lang, humingi ka na ng dispensa, pasensya doon sa naagrabyado mo, pero nagalit pa rin, sa kanya na yung problema nun. Basta ikaw nagpakumbaba ka na, diba? Yan, tatandaan mo. So ayun, lesson learned, sigurado yung tama ang pagsusukli. Nung una takot ako sa isip ko, kasi baka mamaya
eh gawing advantage yung posisyon niya, di ba? Pero syempre, sino ba naman ako para pag-isipan siya ng ganun agad, di ba? Kahit sabihin natin maraming ganun na nag-take advantage sa posisyon nila, hindi pa rin natin dapat lahatin. Kaya yun lang, yun yung lesson learned na natutunan ko ngayon, na huwag mag-a-assume agad, huwag agad iisipan na negative, saka aminin sa sarili na mali ka at magpakumbaba, tapos ayusin ang pagsusukli. Siguraduhin na tama ang pagsusukli. Yun. So ayun, namiss ko ulit mag-ride. Kailan nga magra-ride ako, saka na ulan, buti tumila eh. Dapat kanina pa ako nakaalis, kaso wala, ganun talaga eh. Pero yun guys, yun na, na-share ko lang sa inyo. At sabi nga sa inyo, lahat ng mga experience ko, i-share ko sa inyo lahat. Tapos ayan, yung helmet, ayan, nakikita nyo, madalas nating gagamitin to kasi paluluwagin ko to. Paluluwagin ko to dahil masyadong maskip sa akin to, masyadong tight. So ayun nga, dalawang helmet na, pwede na tayo magpalit-palit ng helmet. Kaya natin schedule yung pagpapalit ko ng helmet. Tapos baka ipasuot ko kay Commander yung isa kong helmet, tapos ito gamitin ko. Para parehas na kami naka ano, diba, full face. Hindi naman yung puro naka ano siya. Kaso nga lang gusto ipa-design na pink eh, puro pink eh, kaya hindi lahat yung ilong eh pink na eh. Mga pala yung tungkol sa kanya, ikikwento ko na lang next vlog kung ano yung nangyari sa kanya. Isa rin sa mga dahilan bakit hindi ako nakapag-vlog ng matagal. So yun lang, goodies. Maraming salamat sa panonood. Lagi niyo tatandaan, we use the road, we rule the road. Oh my god, baka. Lexus Rider signing off. Lexus Rider, now you're there. Rule the road, tropical. Nexus sunny, no fix, no filters, pure truths. Windows down, the wind screams. Our hidden manifestations. Kahit saan sulok po, bomba lang kahit saan daling through the stars.